Never broadcast your life again. Never again. Never ever tell them again. Never tell them what's going on in your life, what's the state of your mind, or what phase you're in. Try to remember this. Never be so open again. You've learned your lesson. Not all people are good to you because some wants to destroy you. Ang silid ay abala sa mga tao. Lahat ay sabik na naghihintay sa kanilang pagkakataon na makipag-usap sa mga potensyal na employer. Si Zyper, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay kinakabang hawak ang kanyang resume habang naghihintay siya sa pila. Habang papalapit si Zyper sa harapan ng linya, inilagay niya ang kanyang pinakamahusay na ngiti at sinusubukang ipakita ang kumpiyansa habang iniaabot niya ang kanyang resume sa employer na nakaupo sa booth. Good morning. Kaya bakit ka namin tatanggapin? Kasi po ako ay masipag at meron po akong eksperyensya sa ganitong trabaho. Tumango ang amo at kinuha ang resume ni Zyper. Ngunit kapansin-pansin ang kanyang kawalan ng sigasig. Naglakad palayo si Zyper, pakiramdam na natalo. Naglalakad si Zyper papunta sa kanyang maliit at sira-sirang apartment. Mukha siyang pagod at talunan habang umakyat sa hagdan patungo sa kanyang apartment. Nakaupo si Zyper sa kanyang maliit at kalat-kalat na mesa sa kusina. Nakatingin sa isang salansan ng mga perang papel. Hinihimas-himas niya ang kanyang mga templo, nararamdaman ang bigat ng kanyang mga paghihirap sa pananalapi. Si Zyper ay nakaupo sa tapat ng kanyang kaibigan, si AC, na humihigop ng kanyang kape. O Zyper, ikaw ang taong na may talento. Tiyak na may makita niyan. Umaasa ako. Halos hindi ako nag-iikot ngayon. Kailangan ko lang talaga ng pagkakataon. Nawala ang ngiti sa labi niya nang marinig ang boses sa kabilang linya. Bumagsak ang kanyang mga balikat at ibinaba ang telepono. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya habang napagtanto niya ang mahirap na laban na kinaharap niya sa paghahanap ng trabaho. Ilang buwan ang lumipas ngunit wala pa ring nahahanap ng trabaho si Zyper, kaya napilitan siyang humiram ng pera sa kanyang mga malalapit na kaibigan. Hello, pre. Zyper to. O pre, Pwede ba ako makahiram ng pera? Wala kasi akong Pasensya na, trabaho. pre. Wala muna akong mapapairam sa'yo ngayon. Gipit din kasi kami ng misis ko ngayon. Pasensya na, pre. Sige, pre. Nalungkot si Zyper dahil wala Sige, siyang pre. mahiraman Salamat ng na. pera para sa napambayad niya sa kanyang upa at pambili ng makakain. Naglalakad si Zyper at nakasalubong niya ang kanyang kakilala na nagtatrabaho sa malaking kumpanya, si Billy. Pagkatapos mag-usap ni Billy at Zyper, si Zyper ay nagpatuloy maghanap ng trabaho hanggang sa na-interview siya ng employer ng company at natanggap siya. Ang kanyang mga utang kay Aling Lou ay nabayaran at nabigyan niya rin ng pera ang kanyang ina para pangbili ng pagkain at pangtustos sa pag-eskwela ni Ranilyn.